Mga kahigalaan ug mga kaigsuonan, salamat karong adlaw kay ni atay mayong panahon o mayo pod ang kondisyon sa atong health. Karong oras diri sa Philippines alas 7:05. Oh no, not alas 9:05. Sorry, alas 9:05 ang ato takna diri sa Philippines. So magsugod ta sayo aron maka ah, gamit ta sa sayo nga panahon. Kaya ang panahon karon wala ulan o okay ang panahon. So karong adlaw mga kaigsunan, pasalamat tas Ginoo nga ang Ginoo kanunay gyud naga alaga kanato, no? Siya pirmi ang source sa tanan nato nga kinahanglanon is there in him, ug ang ato lang nga obligasyon maora ang pag tuman sa requirements nga naa sa iyang gi-explain sumala sa write-up ni Paul nga iya gi-reveal kay Paul ang kamatuoran bahin sa dispensation of grace and workmanship with God or Christ, and then mao ni siya ang gitawag nga plano sa kaluwasan sa isa ka pulong gitawag ni Paul nga manifold wisdom of God. So kini siya nga pulong mao ni siya ang Biblia. This is the manifold wisdom of God. O kining Biblia dili ni siya butangan og daghang mga pinilisopo, daghan mga konsepto, daghan mga persepsyon, daghan mga opinyon, daghan mga pagsabot. Dili na siya butang sa atong huna-huna nga mauning ako ya ideya, mauning ako konsepto, mauning ako ya nga opinyon sa pagsabot ani. Dili na siya mao. Dili na siya mao ang spiritual level nga pagtuon sa Biblia or plano sa kaluwasan. Ang plano sa kaluwasan, ang Biblia, may kaugalingon ni siya iya nga interpretasyon. May kaugalingon ni siyang iya nga pag-interpretar. May kaugalingon ni siyang iya nga direksyon or tumong. May kaugalingon sang iyang objective. May kaugalingon sa iya nga light nga pahibalo ka nato. The Lord wants us to know the only direction and the light and the truth and the objective of the Bible. Maora isara. The only objective of the Bible in the plan of salvation, so-called action plan. This is an action plan from the Lord to save the human race. So isa lang ang objective ani. Kung action plan ang pagkasultian, isa lang ang objective sa isa pod ka action plan. Ang objective ya to save. Mao gid ang iyang objective. How to save. Dili lang save kung dili how. Remember the word how. Meaning kung how gani may proseso, may mga requirements, may mga direksyon, may mga procedures. Mao na sang how. So how to save mao na ang objective sa Biblia ug mao ra gid na the only direction of the Bible, how to save. That is the action plan of the plan of salvation, so-called manifold wisdom of God. Mao na sang punto aning Biblia. Ang iyang direksyon ani usara. Dili ta maghimo-himo sa atong kaugalingong topiko, dili ta maghimo-himo sa atong kaugalingon nga decision making, how to express and explain our fleshly thought, fleshly interest, and fleshly explanation. Wala, dili pwede ning unod nun. Ang Biblia, isa lang ang iyang direksyon. Gisulti ko sa imo, ang iyang objective, how to save the fallen race. Maura na. Pero ang pinakadako dira nga i-consider sa iyang interpretation ang how. So ang how daghan ang iyang terminology, daghan ang iyang thought sa iyang light. May procedure, may proseso,
may requirements and understanding correctly pointing to the higher form. Mao na sa ang how to save human race. That is the objective of the plan of salvation, so-called manifold wisdom of God or action plan from heaven. So ang action plan may responsible persons. Ang objective niya nga how to save human race or fallen race, naa sa gitawag nga responsible person og naa say materials og naa say activities mo na sang action plan og naa say time frame og naa say output. So ang input niya how to save the fallen race. Mao ning action plan gitawag plano sa kaluwasan. Mao ni sang gitawag nga salvation by faith, the plan of salvation. So karon ato ipadayon ni ang plano sa kaluwasan nga ato gina-interpret sumala sa write-up ni Paul. Kay kaning plano sa kaluwasan gisugura na ni sa Genesis 3:15, human gyud pagkahulog ni Adan ug ni Eva. Gikan sa Genesis 15, gapadayon ang proseso, ang procedure, ang pamaagi sa plano sa kaluwasan. Mao na nga may blood shedding of the lamb or the animal down to Abraham, from Cain and Abel, from Cain and Abel down to Abraham. That's why Abraham became faithful and became the father of faith, and the righteousness of the law imputed back to him as a sinner from the descendant of Adam. After he proved himself that he is faithful unto God through obedience of the law, then he received the imputed righteousness back to him from the Garden of Eden, that time when man falls to sin, and that righteousness was taken away from Eve and Adam. Then, here comes the generation, particularly to Abraham. Abraham proved himself that he never changed to keep the law. He never changed. He is heartily in doing it. Muna ingon ni Paul, keep the commandments in your heart, true, heartily, by love, rooted by love, because love and faith and belief, they are one and the same thing. Define as obedience. So rooted by love, that is how Abraham direct connection to the heaven. Remember, connection, heavenly connection is the most important. Spiritual connection. So, Abraham, he didn't stop to thank the power of God. That's why Paul mentioned godliness in the heart of Abraham. Why? Because Abraham, the Ten Commandments says in the first commandment, thou shalt not have other God before me. So Abraham never worship Baal. Abraham never worship to himself. As far as connection of heavenly connection is concerned, spiritual connection is concerned, he never went out worldly pleasure. He never went out fleshly desire. But towards heavenly connection, he never stopped to think God is only one and God is there in heaven. So the Ten Commandments spoken about, thou shalt not have other God before me. That's the focus of Abraham. And so he became faithful to offer God in heaven. He became faithful to pray, connected to God to heaven. He very much faithful to decide whatever decision he will make from
asking from the connection in heaven. All his decision, he always asked in connection from heaven. That is Abraham. That's why faith of Abraham proved to him that he is to be called, worthy to be called as father of faith. By faith, Abraham received righteousness by faith through imputed righteousness, imputed salvation through imputed righteousness. That is the correct explanation of the Bible. Isa lang ang direksyon sa Bible. The plan of salvation and the process, the procedure, and requirements of the plan of salvation. That's the only principle. Remember the Ten Commandments. Remember that the Ten Commandments is perfect and the Ten Commandments is Christ Himself. That is the mystery of the plan of salvation. So mga kaigsonan karon ato saysay ang ato diri nga pag-interpret sa write-up ni Paul. But before 1 Timothy, kay wala ta pa man mahuman ang 1 Timothy, before interpretation of the 1 Timothy wrote by Paul, na ako'y mga kitiks nga ihatag sa inyo na pod. Natay mga kitiks nga ato na pod interpret sumala sa interpretation nga naa sa truth in the Bible. Okay? Direta sa atong kitiks. Magbasa ta. Una nga teksto, sige kuha mo ang inyong King James Version o paminawin nyo maayo ang mga teksto o basahan nyo ni balik-balik o i-interpret ni true and correct interpretation pointing to the higher form by the help of the Holy Spirit. Paminawa nyo gyud ang ako isulti o pangayoan nyo ang gahom sa balang espiritu nga guidean kamo sa pag-interpret. Kay ako man i-interpret, hinumdumin nyo ang punto nga ako isulti bahin aning mga teksto. Mauning atong gitawag nga kitiks. O kining ato karong pag-study, bisan 5 lang ta kabuok, 2 lang ta kabuok, 3 lang ta kabuok, 7 lang ta kabuok, 10 lang ta. O, usay, maabot ta 25. Depende sa makaalinggat pagpaminaw ka nako. Kay naman ko YouTube viewers. Na ako'y YouTube viewers dira nga gaabot 36 ta kabuok gapaminaw. Narapod karon naray 7, 9, 19. I'm so happy for that. That is a great number. That is a very golden number. That is a pure gold number. That the heaven touched heaven and the earth. That number who listening to me in this YouTube channel of mine. Bisan pilara ta kabuok nga nagapaminaw, bisan 2-3 lang ta. Simbolo na sa bulawan nga naa sa langit. Nga kanang nagapaminaw sa ako pila ka buok, thousands of angels and the member of Godhead so happy. Nalipay sila ni ana sa naminaw kay ngano man ang ganhaan paingon sa langit masikip, gamay ra, so small, it's not wide, gamay ra ang makasulod. That's why sa ako gire nga YouTube channel, ang ako nga subscriber, nakita ko 7 ra ka buok. Na alinggatan na ninyo, 7 ra ka buok. Pero ang akong viewers, sobra sa 7. Ang ako nga subscriber, 7 ra ka buok. Kabalo ba mo unsa ng number nga 7? 7 days a week. 7 days in creation. That is biblical. So, gihatagan ko sa Ginoo una nga subscriber 7 ka buok, meaning that is biblical number. That is a very strong number as far as creation is concerned. 7 days a week, 7 days in creation. Remember, do all your labors on 6 days, but on the 7th day is a rest day for the Lord. Holy, and keep this Sabbath day holy. And remember this 7th day as
a seal between you and your God. I am your God and you are my people. Mao na ang number 7. That's very memorable. That's very precious number. That's very biblical. And that number is the number given by the Lord that people should remember, number 7. So remember, my subscriber, tanawan yung ako YouTube subscriber. Pitora kabuok, nalipay ko sa lucky number nga, number 7, part of biblical interpretation. 7 means biblical. That is very lucky number. So dire padayon ta mga kaigsunan. Ang ato karon nga teksto dire sa Luke 18:10-14. Una ta nga kitiks additional nga explanation aron ma-emphasize maayo ang plano sa kaluwasan. Direta sa Luke 18:10-14. Basahan ta ang Luke, okay? Lucas 18 verse 10-14. Okay, direta sa Lucas. Ingon niya dire. Kuhaan yung inyong Bible og ato nga tun-an ang ato study. Okay. Verse 10-14. Lucas 18:10-14. Luke 18:10-14. Ingon niya dire. Verse 10. 2 men went up into temple to pray. Ang gabasa sa Biblia, lalo na ning mga pastor, kining kunuhay, magbubuhat sa ilang mga iglesia, magbubuhat sa ilang mga church or churches. Every religion na sila gitawag nga minister or magwawali or pastor. Nasabtan na nila, no, not exactly nasabtan. Nabasa na nila nga teksto. Sige na nila balik-balik sa ilang mga mensahe. Pero palpak ang pagsabot, dili mao. Sige lang yaw-yaw, bla bla bla. Pero wala nila madipin ang kalalom-lalom nga punto sa Biblia, especially sa write-up ni Paul. So dire karon sa Lucas, ato ni basahon kay kining Biblia, the whole Bible is part of the plan of salvation. Muna ingon ni Paul nga ang light nga gihatag sa ako about sa plano sa kaluwasan, it was given also to apostles and the prophets. Meaning, insakto gid si Paul nga gihatag sa mga authors pod nga niya sa Bible. Una nga mga authors, mga apostles and prophets, si Paul ulihin na ni gitawag. Pagsaka pa ni Jesus sa langit, when Jesus went up to heaven, then he called Paul. Ulihin lang si Paul, pero si Paul ang pinaka-authority sa pag-explain sa plano sa kaluwasan. Kaya gihatag kay Paul ang explanation or the light and the truth explanation, truth interpretation sa plano sa kaluwasan. Mo nang gitawag ni Paul nga the truth revealed unto me about this salvation of men with so-called manifold wisdom of God or remedial system in the plan of salvation. Gihatag kay Paul. So siya ang pinaka-authority sa pag-explain sa plano sa kaluwasan. So dire sa Luke, si Jesus na sa yuta, sa part sa responsible person, gipredict naman sa Mateo nga matawo siya, nga tawgon siya, Emmanuel nga, God is with us para magluwas sa makasasala. So pag abot ni Jesus sa yuta, mao na to ang plano sa kaluwasan, ang iyang mga
ginasulti gikan siyang baba. Katong mga messages nga nagsulti siya. Nagsulti sa dito sa mga katauhan nga in the wilderness. Nag-uban sa iya. Dito si Jesus nagsulti siya sa mga pundok. Nga diin may mga katauhan, nagwali si Jesus. Inside the church, nagwali si Jesus. Ang tanan nga pulong nga iya gi-uttered, ang tanan nga pulong nga iya gisulti, mao na to ang pointing to the higher form, the light of the plan of salvation, the message to be interpreted correct and true and to be understood or to understand na ato sa bakba ni Jesus. Mao na tong mga pulong sa plano sa kaluwasan nga wala maintindihi aning mga balo-balo nga magwawali o kaning nga paminaw nga mga kongregasyon na damay sila aning ilang magwawali nga walay direksyon, magwawali nga counterfeit. Their father as liar, counterfeit by the devil. Ngano man makaingon ko nga mga counterfeit kining magwawali sa tanan tibuok kalibutan, tanan nga iglesia sa tibuok kalibutan, walay koy isa nakita nga tarong ang iyang mensahe mitungod sa plano sa kaluwasan. Wala. Ngano man, even the law, which is the center of the plan of salvation, wala nila gina-promote sa pagkakaroon, lalo ng mga Adventist, nagsenggit na ng balao dili makaluwas kay walay kamot, kay wala kasabot sa ngilngig o sa pinakalalom nga teaching sa plano sa kaluwasan in the write-up of Paul. They did not understand the truth. They did not understand the light. They did not understand the direction of the plan of salvation. Muna makaingon ko nga, ang mga magwawali nga wala gatuon sa plano sa kaluwasan, light of the plan of salvation, the direction of the plan of salvation, the truth beyond the plan of salvation, makaingon ko nga bugo. Ngano man bugo, mismo dire sa Bible si Paul nag-ingon, they pretend to know something, but they do not know nothing. They don't know anything. Mga great pretender, mga eskriba o parisiyo, pabilib dayon nga pastor, pasikat-sikat dayon sa ilang uniform nga kuno ordained minister. Tan-aw nimo perti ka luho. Kung dili barong Amerikana, long sleeve, may ano na ay daghang mga pamuni nga nindot kay tan-awon. May kurbata. I forgot the kurbata. Dios kurbata. Nga kunuhay. Dignified gid sila nga magwawali. Dignified gid sila nga minister. Ordin daw sila nga minister. Kinsa man nag-ingon sa imo nga gi-ordin ka sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit mag-ordin sama kay Paul. The Holy Spirit called Paul from heaven. Because the Holy Spirit, the Father and the Son, they are one in their power and objective and their purpose. So, gitawag si Paul from the power of the Godhead. Pagtawag kay Paul, nagawas ang tingog gikan sa langit. Si Jesus, muna ingon ni Jesus, I will send you the Holy Spirit. Ingon niya sa mga apostoles. Kinsa man ang Holy Spirit? Si Jesus mismo na sa ilang kasing-kasing. Muna sa ang mystery nga dili nato matungkad. Kay ang plano sa kaluwasan is a hidden thing, belongs to God. Nobody can fathom this mystery of the plan of salvation. So pagtawag kay Paul, siya ang ordained minister. Ingon ni Paul, I am ordained to preach this gospel. Wala nag-ingon si Paul nga, kining akong kauban gi-ordain eh. Ingon ni Paul, just share what you have heard from me. If you follow and understand the truth from my knowledge,
understand the mystery of Christ. From my acquired wisdom, ingon ni Paul, acquired knowledge given from above, when you hear me, understand me, the mystery of Christ. Amo na ingon ni Paul. Wala sa naingon niya. Kung makasabot ka na sa Biblia, ordained minister ka na, kaya giordinahan ka na. No. Kung tinuod manggaling nga, gabilib ka sa ordained minister, dapat ang imong giordinahan sama kay Paul nga gi-expound ang plano sa kaluwasan, gitudlo ang light sa plano sa kaluwasan. Ikaw kay balo-balo man ka, nagsenggit man ka ngang balao dili makaluwas. Ordain ba ka? Makauulaw mga kaigsoon. Pabilib nga minister, pero ingon sa Ginoo, nagsinggit ka nga ikaw nang wali, nagsinggit ka nga ikaw naghimog maayong buhat, nagsinggit ka nga ikaw even nag-cast out kag devils, nagsinggit ka ikaw nga minister ka, maayo ka nga alagad sa Ginoo. Pero unsang tubag ni Jesus? I knew you not, doers iniquity. Why? Ngano anang tubag ni Jesus? Ngano anang iya itubag aning mga tao nga mga balo-balo nga mga great pretender nga mga iskribag parisiyo? Ngano man? Kay bisan unsaon mga singgit nga tao ka sa Ginoo, nagwali ka, nagbasa ka sa Bible, nanudlo ka, kay dili mao ang light nga imo gipanudlo, gitwist mo ang kamaturan. You change the truth into lie. Then musinggit ka na sa katapusan. Ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Ang balaod dili makaluwas kay perfect, kay wala taong perfect. Ang balaod only good for what is right and what is wrong. Dugo. Karon pa ko kadungog usa ka magwawali nga sama ka divilis ang iyang mga dila nga nagasinggit nga ang balaod dili makaluwas. That's a devil message. Si Paul nagsulti, their message only at the tip of their tongue because their tongue is already counterfeit by the devil. The devil put words in their mouth and uses the Bible. Because devil is very smart, genius. He make the Bible as material to deceive this kind of preacher, this kind of people who are doing ministry, doing ministerial job, using the Bible, using the Word of God, but actually they are Satan's property because they change the truth into lie and diverse the truth, and the truth becomes strange. Paul says, Hebrew 13, verse 9, Paul says, don't be carried diverse and strange doctrine because of Satan's counterfeit. So mga kaigsunan, padayon tagbasa, ingon niya diri, 2 men went up into the temple to pray. Duha ka tawo. Tuwa sila sa iglesia aron mag-ampo kay kining duha ka tawo ang ilang direksyon duha pod. Ang isa nagpakitang tao nga kuno Dios nun. Ang isa ya ka tao naghinulsol gid siya kay na feel niya ang iyang sala nga nabuhat sa tubang sa Ginoo. So duha ka klases tao diri. Ang isa gapapretend nga Dios nun ug ang isa na feel niya gibati gini ang iyang pagkamakasasala. So ato kani i-explain maayo. Ingon niya, the one a Pharisee and the other a publican. Tanawa ng mga Parisiyo, mabasa gid sa Biblia unsa ka hugaw nga klase sa mga pagtuluohan ang naa sa ilang kasing-kasing. Parisiyo, iskriba og Parisiyo, mga great pretender, nagpabilib nga Dios nun. Here comes the Pharisee and the publican. Verse 11, ingon niya, the Pharisee stood and prayed thus with himself. Tanawa? Si Jesus mismo ang sulti ani, ang gahatag ani nga sumbingay sa duha ka tawo. Si Jesus mismo. This is a red letter.
written in a red ink. That means Jesus words. Jesus spoken these words. So ingon niya sa verse 11, the Pharisees stood prayed thus with himself. Muna ingon ni Jesus, ang paresyo ni Ana nag-ampo na, sayang kaugalingon. No spiritual connection because of his flesh, because of his pride, because of his power of the brain, because of his exaltation of himself. Niya siya nag-ampo sa iyang kaugalingon in himself. Ingon niya dire, I thank thee that I am not as other men are. Extortioners. Ha? Extortioners. Unsa man ang extortioners? Unsa ingon sa Biblia? O ang bot pasabot sa extortioners. Ato basahon ay extortioners. Mga tikasan. Okay? Extortioners. Ingon dire, limbungan. Limbungan. Tikasan. Mga extortioners. Unsa pa? Ingon niya, unjust. Unjust. Unsa man ang unjust? I'm not a good ludabi. I mean, dili ko maayo sa pag-interpret sa mga bisan sa Bisaya from English. Pero makasabot ko. Unjust, meaning, kung unjust ka, self-centric ka. Self-centric. Hakog. Munang unjust, hakog. Dili justful. Not just. Walay justice kay hakog. Self-centric. Kung galingon niya lang yun na una, munang unjust, mga hakog. Kining extortioners, unsang tawag ani? Ha? Limbungan. Tikasan. Okay, karon, padayon ta. Adulterers. O, adulterers. Samot na mo unsay adulterers. Unsa pa? Even as this publican. Katuyang publican, hilom lang. Di gani siya mutanaw sa langit kay naulaw sa Ginoo. Okay, verse 12. Ingon niya, I fast twice in the week. Kita mo na kaburet ng mga parisiyo, eskribag parisiyo. Muna ingon ako nga, dignified magsaka sa simbahan, saka sa pulpito, gwapong barong, gwapong kurbata, niktay, diniktay. Dignified kaayo. Muna ingon sa 12, ingon niya, I fast twice in the week. Burit kaayo. Pagpasigarbo sa iyang kaugalingon. Sa pa, I give tithes of all that I possess. Si Jesus ning kasulti ha. Si Jesus. Even the tithes, Jesus gave the point of view. Tithe is not your sacrifice to enter into the kingdom of heaven. Tithe is not the reason that you ought to be accepted in the kingdom of heaven. This is how Jesus emphasized the truth and the light and the direction and the correct interpretation of the plan of salvation explanation. The truth and the light beyond the plan of salvation. Jesus explained to us, only the people did not receive this, did not understand this. The people don't want to give attention on this teaching of Jesus about the light of the plan of salvation. That is the truth behind. In our midst today, Paul says, instead of to accept the plan of salvation, they neglect and depart from this point of view. Si Paul gasulti ani, sayang ingon ni Paul, imbes sila mahimong godliness, o sila unta ang gensiyers, gihimo nila nga walay pulos. Instead, they
get away. Naglikay sila ani nga teaching. Kaya nga naman, they are comforted of the pleasure of the world. Giniglik nila ang kamatuoran. Okay, ingon ni Jesus. Kining tawhana nag-ingon kining Pariseo. Kining Parises, nag-ingon na siya. Parise, nag-ingon siya. I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. Sato pa, kung imo ni ilalom sa pagsabot, kanang paghatag og tithes, that is not the guarantee. That is not the direction for you to be accepted in the gateway of heaven. Muna sa ang explanation nga tinuod si Jesus gasulti ani. Verse 13, ingon niya, and the publican standing afar off. The publican standing afar off. Okay? Would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me, a sinner. Tanawa! Kining publican nga nahadlok yun sa Ginoo, gifil giniyang yang sayop, kay siya nakasayop sa Ginoo. Naulaw sa bisan magtanaw sa Ginoo, nahadlok siya og iyagi pagamay ang iyang kaugalingon, apan nag-ampo sa Ginoo, nagpakitlo isa nga, Lord, ingon niya, Lord, please be merciful of me. God be merciful of me. Mauna siya ang usa ka tawo nga gitawag true Christian. Mauna sang isa ka tawo nga gitawag nga receive the true light of the plan of salvation. Mauna sang isa ka tawo nga nakaintindi sa plano sa kaluwasan nga gina-explain ni Jesus. Mao gani si Jesus naghatag ani nga sumbingay kay kining iyang pulong may direction, may light ang iyang thought, unsa kining plano sa kaluwasan, unsang proseso, unsang procedure, unsa ang mga requirements, unsa ang iyang direction, unsa ang iyang meaning, unsa ang iyang understanding. Mao ning ginisulti ni Jesus ning parabol aron masabtan ang plano sa kaluwasan nga nagagawas sa iyang baba, ang light nga iyang gusto nga ang tawo magsabot. Kay tanan nga statement ni Jesus, those were already the direction of the light of the plan of salvation. Mao ning ginapanulti ni Jesus nga gisulat diri sa Luke, gisulat sa Mateo, gisulat sa John. Ang pulong ni Jesus, mao na to ang plano sa kaluwasan nga wala giintindi ng mga balo-balo, lalo na ning may mga kinaiya sa eskriba ug pariseo, pabilib sa simbahan, singgit-singgit sa pulpito, nga ang balaod dili makaluwas kay walay kamo asa man ka nagbasa ng imong pangsolte, kinsa nagtudlo ni mga profesor, kinsa nga magwawali nga expert sa plano sa kaluwasan nga ga-influence sa imo kanang imong gisulti, dili na influensya sa plano sa kaluwasan nga ginasulti sa Ginoo dire nga gisulat sa mga apostoles, influensya na ni Satanas nga gihiruan ang imong kaisipan kay gilitag ka na ni Satanas, na bilong ka na sa property ni Satanas. Kung nagsinggit ka ng balaod, dili makaluwas. Ang balaod only good for what is right and what is wrong. Perteng pagpakaulaw. You are blasphemous. You blaspheme the Lord. Bogo. Kung makaingon ko kanunay ning bogo gyud. Binuang. Magwawali nga nagbinuang sa kamatuoran. Binuang na nga pangwali sa kamatuoran. Kay wala nagtuon sa plano sa kaluwasan. Okay, padayon ta ang sulti ni Jesus. 13, ingon ni Jesus. And the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me, a sinner. Mao na ang insakto nga Kristiyano. Magsinggit, Lord, forgive me, I am a sinner. Gipasensya mo ako, pinaagi sa piyansa sa imong dugo, pero wala pa ka naluwas, gipiyansahan pa lang ka, gaproseso pa ang procedure sa plano sa kaluwasan, nga mahimo ka nga makasasala tungod kay ginasubaybayan ka ni Satanas nga imong amahan, ug magsinggit nga ang balaod dili makaluwas. Mao na siya, ang dugo ni Ginoong Hesus, wala pa na kanaluwas. Kay may requirements pa, ginaproseso pa kung you are worthy to be saved because of
Your sin is still there. Nga ginahiring pa sa atubang sa Ginoo, ginahiring pa sa atubang ni Satanas, kay imo abogado si Satanas, nga gusto gyud ka nga makalusot sa imong philosophy of men. So ginahiring ka according to the teaching of the plan of salvation, which the probable cause should be pronounced when Jesus comes. When Jesus comes, then the pronouncement, mo na siya ang gitawag nga final pronouncement of the judge, because we are still now in the hearing procedures. Ginahiring pata, ginahiring kay si Satanas kanunay nga abogado nimo nga mauni ang sunda kay kauban na ta. Property ta na ka. So muna siya ang tinuod nga pagsabot sa plano sa kaluwasan. The blood vindicated to the cross is just only a so-called piyansa. Gipiyansahan pa lang ka. Giban ka sa Ginoo sa iyang dugo. Pero may proseso pa. Wala pa ka gi-pronounce nga. Ang judge wala pa nag-pronounce nga guilty ka o not guilty. Kay niya pa ka sa yuta, ginasubaybayan ka maayo ni Satanas nga imong amahan. So wala pa ka gi-pronounce nga not guilty. Kay naapay proseso ang gitawag nga hearing. Ginahearing pata karon. Mahuman ang hearing pag abot na ni Jesus, diya ka na i-pronounce nga guilty or not guilty. So ang bloodshedding wala na pay kaluwasan, wala pa ka naluwas diya. Ayaw pagpabalo-balo, pag singgit-singgit nga ang dugo ng Ginoong Hesus nagluwas sa katawhan, bugo, binuang, wa kasabot sa plano sa kaluwasan. Basa ang Romans 3:25. Mao nang among gubutan sa teachers meeting kay wala kasabot ning mga minister, mga elders, tanan nga mga church officer, tanan church member, wala kasabot aning plano sa kaluwasan. Bisan Romans 3:25, wala gyud nahibaw-an unsa pag-interpret. Muna astang pastor makauulaw. Gisanta ako. May lang kay wala na ako gitubag aron maulawan. Kay gusto lang nako nga dili siya mapahiya. Nag-walk out na lang ko. Kay nakita ko ang tanan-tanan gikan sa minister, paingon sa elders, paingon sa mga members. They are all already properties of the devil. They don't know what is that truth in the Bible. So karon ni ako sa YouTube channel aron masabtan sa katawhan kay ang ako diri objective, ang ako diri nga advokasya, walain mao lang gyud ang to rescue the perishing. Kay naluoy ko kay ako naka-eskwela sa tinuod nga teacher sa plan of salvation, so-called Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Mao ni nga akong natun-an sa tinuod nga pagsabot sa Biblia. Mo nang gusto ko ginari ko kay magiltihan ko sa akong kasing-kasing. Scared na ko kayo aning gasinggit ngang balao dili makaluwas nga natuma na ang giingon sa Biblia. Kining mga tawhana nga litag ni Satanas mao'y magsinggit sa uling mga adlaw, even the very elect shall be deceived and they will become son of perdition. Padayon ta. Dire sa 14, ingon niya. 14 na, si Jesus gyapon ning gasulti. Ingon ni Jesus, I tell you, this man went down to his house justified. Kinsa man ang tao dire sa duha? Kining publican, kining eskriba o pariseo. Ang punto ni Jesus ani, kaliwat ni Satanas. Mao ning mga binhi ni Satanas, seed of the serpent. Pero aning publican, gipromote maayo ni Jesus ang iyang pagkatao. Kay mauni ang gusto ni Jesus nga klase sa tao nga iya pagaluwason. Unsa ingon ni Jesus sa 14, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. Kining publican, gikan pa pagpanaog niya sa iyang balay, accepted na siya, justified na siya, nga true Christian. Kining mga balo-balo, ga-profess nga, kunuhay remnant church, true Christian. Kaliwat ni Abraham, bugo.
Di maulaw. Wala gani kasabot on-site kinabuhi ni Abraham, wala gani kasabot ngano may gitawag si Abraham nga friend of God and became faithful and became the father of faith and became receiver of the imputed righteousness. Wala gani sila kasabot ana. Ang ila lang naintindihan nga si Abraham father of faith, si Abraham faithful. Then what? What's the reason? What is the explanation? What is the deep understanding of being become Abraham? Mao na ingon dire sa Biblia, ingon ni Jesus, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. Suko gani si Jesus ning nag-ampo-ampo lang nag-exhort siyang kaugalingon. Ikaw pa ka nga nagasinggit ngang balao dili makaluwas, dili ka sunugon sa impierno. Klaro ka na. Wala kong gahukom diri. Kay makita ta diri sa statement ni Jesus, suko manggani siya aning Parisiyo kumparar sa publikan nga ang Parisiyo nag-exhort maayo sa iyang kaugalingon nga siya daw gahatag tithes, nga siya kuno dagko ang iyang mga halad, nga siya kuno nag puasa katulo sa isa ka semana. Okay, unsa ingon niya? Nag-ano siya kuno? Nagpuasa. Oh? Ingon niya. Ingon niya dire. The Pharisee stood prayer that himself, I thank God for, as not other men, extorted, extortioners, unjust, adulterers, even this publican. I fast twice, 12. I fast twice in the week and give tithes. All of that I possess. Tanawa? 12, basahan nyo. Twice a week. Pardon me, not thrice. Ingon di ay siya. Twice a week. I fast. Nagpuasa siya. Pabilib siya ang kaugalingon. Exalted siya ang kaugalingon. Self-centric. Bugal-bugalon sa iyang kaugalingon. Pasikat siya ang kaugalingon. Pakita gyud nga siya usa ka tarong nga tawo. Huli nga tawo. Diyos nun nga tawo. Pero baka kay litag ni Satanas di change the truth into lie and do not endure sound doctrine. Then Paul said, there is a surer punishment prepared for you. Kamong mga eskriba o parisyo nga nagsinggit ngang balaod dili makaluwas. Surer punishment prepared for you. Okay? Ingon ni Jesus, diri na ta sa 14, I tell you this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalted himself shall be abased. Ang bisan kinsa nga naga-insulto sa iyang kaugalingon, unsa ingon ni Jesus? Ang bisan kinsa nga ga-insulto sa iyang kaugalingon, kining Parisiyo ingon niya, ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon, ipataas. Apan ang ga-insulto sa iyang kaugalingon nga Parisiyo og eskriba gapadako siyang kaugalingon, ipaubos. Adto yang gapaubos, ipataas. Nya naintindihan ba na ninyo? Naintindihan nyo na? Ang inyo lang naintindihan sa paubos nga. O tanawa, ang gapataas, dili dawaton sa Ginoo. Why nada? Ang gapa ilog yod, gapaubos, munang dalon sa langit. Mora na inyong naintindihan. Kaya ang inyong utok, target ni Satanas, so simple kayong inyong naintindihan. Ang punto ni Jesus diri, nga katong gapadako sa iyang kaugalingon, sakop ni Satanas. Wala kasabot sa kamatuoran, wala nagatuon, wala light of the plan of salvation. Bugo ang utok. Mao nang bot pasabot ni Jesus. Katong ga-exhort siya ang kaugalingon, walay edukasyon nga tarong, pointing to the higher form. No connection spiritually connected in heaven. Wala. Mao nang bot pasabot dire sa punto ni Jesus. Wala nagtuon sa plano sa kaluwasan. Wala nag-absorb sa teaching ni Jesus. Wala naminaw kaayo kay Jesus. Ang utok labhang, utok tahop. Di kasabot
sa mga sumbingay ni Jesus. Munang punto diri ni Jesus nga kining mga tao nga mga hambugiros manulti siya ang kugalingon. Panog paubson. Meaning dili na sa ingon nga hapaw lang ang pagsabot. Meaning wala ka gatuon, wala ka ga intende sa statement ni Jesus, wala ka ka sabot sa plano sa kaluwasan, wala kay light sa direksyon sa plan of salvation. Kay ikaw, gahig ulo, tingko yan, mao nang tinuod. Tingko yan ka, gahi kag ulo. Munang yang punto. Dili kay, pag ingon ninyo nga, o tanawa, ang gapataas, pamubuon. Ang gapamubo, pataason. Muna inyo na ibawaan, birisyalo. Tungod kay inyong nahibawaan, litag ni Satanas. Muna makaingon ko nga bugo. Wala kasabot sa plano sa kaluwasan kay wala gatoon. Ingon ni Peter, hard to be understood because they didn't learn. Unlearn by this Pharisee. Scribe and Pharisee. Mga great pretender. Wali-wali sa pulpito nga kunuhay, champion na, pastor na, murag taas ng nahibawaan, di ay ang nahibawaan litag ni Satanas. They pretend that they know better. They are minister. They are godly. They are man of God. But what they know only is the litag of Satan. They know only the counterfeit of the devil. They know only shallow and their head very hard to understand because they were already counterfeit by the devil. Munang mga magwawali kapabilib da sa pulpito, kunuhay, magwawali, daghan na hibawaan. Nihibawaan nila puro litag ni Satanas kay wala light ang plano sa kaluwasan sa ilang utok. Dayon ta, ingon ni po ni Jesus, everyone that exalted himself shall be abased. Ang meaning sa abase, kung imo ginae, deepen, hard-headed, stiff-necked, no light of the plan of salvation because they exalted themselves. They are God only of the power of the brain because they are proud and very proud of their own self. And they do not know the light of the plan of salvation because they are stiff-necked and hard-headed. Manang punto diri sa gipaubos. Shall be abased. And he that humbled himself shall be exalted. So ang pulong sa exalted meaning na anakay light of the plan of salvation and you are justified because you receive and accept the light of the plan of salvation, the procedure, the process of the plan of salvation, the procedure of the plan of salvation, the requirements of the plan of salvation, the true light of the plan of salvation, the understanding, and you understood everything about the teaching of Paul as far as the remedial system in the plan of salvation is concerned. You know better what is bloodshedding because bloodshedding is not that man is already saved. No! Bugo! Gipiansahan ka lang kay ang proseso sa hearing gapadayon pa digto ka pa ma-proclaim nga not guilty or guilty pag abot ni Jesus kay wala pa ka nausgahi sa dugo ni Jesus. Ang dugo ni Jesus only remission of sin. Dugo, you do not know what is remission of sin. Wala siya nag-ingon nga ang dugo ni Jesus na luwas na ang tao, dili na mga budlay. Kaya ang kaluwasan, walay dawat limpyo. You have something to do. According to the action plan, responsible person, the Godhead, members of the Godhead, and the sinners themselves. Munang mga responsible person, munang may buluhaton ka. Episode 8, ye are saved by grace through faith. That is imperative. Command. You have something to do because faith is obedience of the law and faith denotes a person. Faith means target to Jesus and His name. And that's the time you will become apostles and receive grace for obedience to the faith of all nations in His name. Romans 1:5. Dili ka kasabot sa imong ginabasa, kay ang imo nasabtan, ang imo lang ko galingon, pasikat ka lang, pabilib ka lang, pastor ka, minister ka, magwawali ka, mura na imong nahibawan. Di ka ka-interpret sa Bible. Death
and death, pointing to the higher form, connected in spiritual connection in heaven. You do not know that. Okay. Next nga teksto. Basahon ta ang next nga teksto. Dire na ta sunod nga teksto. Ingon niya dire sunod. Mateo 1:21. Okay? Abrihin yung Bible. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Okay, dirita. Mateo 1:21. Unsay ingon dire? And he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Kinsang kasulti ani si Mateo. Ang writer ani si Mateo. So mao ning pagsulti niya. And he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Klaro nga si Jesus. For he shall save his people from their sin. Unsa di ang purpose nga gipakatao siya nga tawgon ang iyang ngalan Hesus? Unsay purpose niya? For he shall save his people from their sin. Why? Ngano may sala nga luwason tas Ginoo sa atong mga sala? Why? Why sin is there? Bogo kang bogo. Kung di ka kasabot ani. Sin is the transgression of the law. And the wages of sin is death. Nobody shall be entitled to become a sinners without transgression of the law. So nag-anhi si Jesus tungod sa pag-transgress dito sa garden sa Eden. Girebel ang plano sa kaluwasan. Girebel ang plano sa kaluwasan. Genesis 3:15. Diha dayon. Mao na nga nag-ingon si Paul, for the law, having the shadow of good things to come. Kay mao to ang shadow nga naghalad-halad si Cain ug si Abel. Pinaagi sa dugo nga maong remission sa sala. Kay mao na to ang plano sa kaluwasan nga gi-reveal sa Genesis 3:15. Og nagproseso kay daghang requirements ang plano sa kaluwasan. Dili kay pagdugo sa mananap, luwas na siya Cain og si Abel. Wala pa. May proseso pa. Kung unsa ka dili hard-headed, dili stiff-neck nga tumanon mo ang proseso. Hantod nag-abot kay Moses, didto nag-explain ang gitawag workmanship of Christ. Gihimo na ang sanctuaryo. Paghimo sa sanctuaryo, didto na gi-stricto ang pagproseso sa bloodshedding. Kaya ang bloodshedding is for the remission of sin. Mo nang kada dugo sa mananap, ginaremit dito sa most holy place. Kaya aron mapasensya ang imong pagpakasala kay ang dugo nga giwisik-wisik dito ga simbolo sa dugo ni Jesus. Og ang mananap nagsimbolo sa purity of Jesus because sa panahon ni Cain ug ni Abel, gipili ang white lamb. White meaning purity of Christ or justification of Christ without blemish. That's why white. And the blood is the blood of Christ. Remission symbolizes remission of sin. Gipiansahan kita. So pag wisik-wisik dito sa dugo sa most holy place, mao na to ang symbol nga piansado ka na kung gidawat ang imong halad. Piansado ka na. Pwede ka na magpadayon sa imong mayong buhat kay piansado ka na. Pareho lang gid na siya yuta. Kung giban ang imong kaso, pwede ka na pagawason sa prisuhan kay piansado ka na, dili ka na magpakasala aron di ka mabalik sa prisuhan. Dili pa ka real nga luwas kung dili piyansa lang aron magpadayon ka sa buhat nga tarong kay gahiring ka pa. Unang punto diri sa bloodshedding. Pag wisik-wisik sa dugo dito sa most holy place sa high priest, piyansado ka na ngang punto magpadayon ka pagtuman sa balawd until he comes.
Pag abot na niya, dire sa 4 BC, giwali niya, gidugangan niya ang pagpasabot sa plano sa kaluwasan nga mauneng wala maintindi sa mga balo nga mga guwali kining mga tao nga nagapabilib nga kuno tao sa Dios kuno great pretender nga kuno preacher sa pulong sa Ginoo pero blah 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 nga ang ilang gina blah 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 counterfeit ni Satanas kay gigamit nila ang pulong sa Ginoo gigamit nila ang Biblia wali-wali nga God's mercy wali-wali God's sovereignty wali-wali God's kindness, wali-wali. God is good. God is very merciful. God is the source of all we have, all that we need. God is the one who give us. Mo na ilang wali. Nindot kay paminahon. Unsa ingon ni Paul? They preach all good words. They preach biblical. But actually, they deny the truth. Because there is no light in their preaching. Blah, blah, blah. Using the counterfeit of the devil because the devil also using the Bible and the devil also make his preacher like the angel, like the character of Christ, but devilish ang direksyon. Mao na ang tinuod diri sa Biblia mga kigsunan. Pag wala ka sa plano wala ka sa light sa plano sa kaluwasan, mag-preach pug ka nga sobra pa sa magwawali nga tinuod. Pero actually, Jesus said, "Depart from me, I know you not, doers of iniquity." Why? Because you change the truth into lie and diverse the truth into a strange doctrine. That is the very clear as a light of the sunlight. Muna ang tandaan na to mga kaigsunan. Muna ako, halos na nako ang tibuok ko nga kasing-kasing isinggit kay nakita ko ang kamatuoran nga wala nagsirkular sa mga magwawali nga kining magwawali nga mga balo-balo nga wala gyud kasabot sa plano sa kaluwasan. Never one of them. Nothing. Wala gyud may isa nga nagawali sa plano sa kaluwasan. Except ang teaching ni Dr. Tumanday, Doctor of Divinity, Doctor of Theology. Dito sa department head sa akong giskwelahan sa una, pero wala na si Dr. Tumanday. Muna ako, nasakitan ko, pagtanaw aning mga magwawali, ngang ako nahibawan, tinuod nga instructor, Doctor of Divinity and Doctor of Theology. The only Doctor of Divinity and Doctor of Theology here in the Philippines, which is true and correct, Doctor. Kaning uban nag-doktor og Theology and Divinity, pero ang teaching very far from the Bible. Counterfeit by the devil. Why? Because ang ilang gidoktoral daw, theology daw, divinity daw, ang hibaw-an nila, walira, kay dili mao ang tinuod nga pagkutkot, they don't deepen the right track in the Bible. The light of the right track in the Bible. They don't know that. They don't have that because they have no a correct and true instructor, which is a real instructor nga nagtininood yod pag kot-kot sa tinuod nga gitawag Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Mao nang akong instructor. Digto pa ko sa eskwelahan nga gina-eskwelahan ko, giingnan ko ni Dr. Tumanday Baltasar. Ayaw gini Hawaii ang imong ginakuha nga theology kay ikaw lang makawali ani sa tinuod sa light sa plano sa kaluwasan. Kay ikaw raman pirmi ang gakuha sa akong subject. Kanunay gid ka na adiri hantod ka mag-graduate. Wala gini mo gi talikdi ang akong mga subject about true teaching of law, grace, and covenant, love, faith, and obedience under the shadow or under the umbrella of the plan of salvation, so-called the manifold wisdom of God or the action plan from heaven. Okay, interested ko kayo about the law. Interested ko kayo about the love, faith, and obedience. Interested ko kayo about covenant, about grace. And what is this all about as far as the plan of salvation is concerned? That is my interest when I was there. So dili pa siya gusto nga mag-graduate ko. Gipunggan pa ko niya
Hawa si MBC, gingnan pa ko niya, stay put ang mga bisan 1 semester na lang. Stay put sa Mountain View. Ang gusto ni Pastor Tumanday o Doktor Tumanday, dili sa ko pa marchahon. Pero naingon ko sa iya, Pastor, enough naman ang akong naintindihan sa plano sa kaluwasan. Enough na nga magawas ko dire kay murag boring na kaayo. Balik-balikon ko ni naintindihan ko naman. Muna naghilom na lang si Doktor Tumanday. Unsang sultiya sa kuha. Si Pastor Giaris nga naga tabang kanimo pagpa-eskwela, ako na diri bata-bata sa Mountain View sa una. Munang akong sinaligan nga student district pastor here in the hilltop of Mountain View College. Muna nga ang friendship namo ni Dr. Tumanday, may mga dahilan, may mga ano na nga daan, may mga basis na because of Pastor Giares also, because Pastor Giares is the one sending me there in the said portals of Mountain View. And he is my foster parent when I was in Mountain View College. So, padayon ta mga kaigsunan. Ingon niya dire. Basahon ta usab 21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Maura ang purpose ni Jesus. Maura gyud ang punto sa plano sa kaluwasan. Maura ang plano sa kaluwasan girebel. Human ang tao nakasala. Kay maura gyud ang iyang intention, their intention of the heavenly places and the power of the heavenly places. All the intention and the principalities and powers of heavenly places is to save his people from their sin. Romans 1:22. Padayon ta. Now all this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet saying. Kinay nga daan, ang plano sa kaluwasan wala pang tao nahulog sa sala. Yandam na ni sa Ginoo. Pagkahulog sa tao sa sala, gi-prophesied sa mga propesya kay ang Ginoo naghatag sa bakba sa mga prophet aron maandam na nga daan ang magbasa, maandam na nga daan ang mga generation, mga kaliwat ni Adan og ni Eva. As the year rolls on, the population of the sinners will be multiplied and multiplied and multiplied. So the prophet says about this, the coming of the Messiah as prophesied by the prophets. Verse 23, ingon niya, behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted, God is with us. Pag ingon ni Paul, for the law having the shadow of good things to come. Pag-rebel dito sa Genesis 3:15, already God is with us. Why? Because God guided the forefathers, the patriarchs, what to do in the procedures of the plan of salvation. Mao nang may bloodshedding of the animal. Mao na sang God is with us. Mao sang gitawag workmanship of God. And 4 BC Christ was born. In this text, Matthew chapter 1 verse 21 to 23, 4 BC Christ was born. And this is the fulfillment of the prophecy that the child shall be born to remit his sin to the cross as a piansa,
to ban our sins. Pagdugo ni Jesus digto sa cross, understood na nga ban ka na niya, gipiyansahan ka na niya on condition nga magpadayon ka na nga dili ka na magpakasala aron dili ka na mabalik sa prisuhan nga maong pagpakasala tungod sa pagtental ni Satanas, paglitag ni Satanas, ug ang pagkamalinapason sa balaod kay mauna ang temptation ni Satanas. Girimit ni Jesus ang iyang dugo aron mahawas ka na sa tentasyon ni Satanas, mahawas ka na sa pagkalinapason sa balaod kay mautong imong prisuhan, malinapason, makasasala ka, gihawas ka ni Jesus kay gitagaan ka niya sa truth nga maong bloodshedding. That is the truth. That is the message of the plan of salvation. Mao nang pagpunto aning tinuod nga pagsabot aning plano sa kaluwasan nga wala maintindi aning mga balo-balo nga magwawali karon nahimo na nga linugaw ang mayong balita ingon ni Paul, the good news that I am bringing forth became nothing, became nonsense, became what? Became broken. Became filthy rag. Nahimo nang walay pulos kining mga tao nga mga balo-balo nga nagwali-wali sa ilang kaugalingon kay wala nagtuon sa plano sa kaluwasan, wala gitanaw ang kamatuoran og naghimo-himo sa ilang kaugalingon nga perception, naghimo-himo silang kaugalingon nga interpretation, naghimo-himo silang kaugalingon nga doktrina, naghimo-himo silang kaugalingong pundok nga ang Biblia unta usara ang pundok. Ang pundok sa Biblia, Gentiles and Israel nga nagtuo kay Jesus usara mao ra ni ang plano sa kaluwasan nga ila sundon aron mahimo kita tanan nga tao sa Ginoo. Muna ingon ni Jesus, the 10 commandments written in their heart so that I will know that they are my people and they will know that I am their God. One way only. Dili kay maghimo-himo daghan nga mga religion, daghan nga perception, daghan nga doktrina o maghimo daghang pundok kay aron ingnon nga naa sila sa ilaya nga pride. Naa sila sa ilang power of the brain. And you know that? Today I understand that religion is a big business. Religion is a big business. And religion is not part of the plan of salvation or credited for the acceptance in the heavenly kingdom. Religion is not, is away there, very far away in the light of the plan of salvation. Walay religion nga gisulti nga ang religion agyanan sa kaluwasan. No! No, sir. Mao ning kamatuoran nga ato ginabasa karon nga ato gi-interpret. Dire na ta sa Matthew 19:17 to 19. Matthew 19:17 to 19. Basahon ta. Matthew 19:17 to 19. Ingon niya dire Matthew 19:17 to 19. Tahon ta. 19:17 to 19. Okay, ingon niya 17. And he said unto him, why callest thou me God? Okay. Why callest me thou God? There is none God but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Unsa ingon dire? Ang usa ka eskriba pod og parisiyo nga nag-insulto kay Jesus, nagsukit-sukit kay Jesus aron mangisyoso, ingon-ingon din sa, Lord, kulang pa man di ay ko. Unsa pa'y kulang ko aron ko maka-enter sa gingharian sa langit. Nakita naman sa Ginoo nga danang yang purpose nga ano nangutana sa kay isyusuhan niya lang Ginoo. Unsa ingon ni Jesus? Diretso. Kay si Jesus dili man osyosero, si Jesus dili man ga siaw-siaw o gayaguta. Kung sa Ilonggo pa, yaguta kanang insultador. So ingon ni Jesus, if you want to be saved,
Keep the commandments. If you want to be saved, keep the commandments. O giater ni Jesus ang part sa tibuok unta nga part. Ang tibuok unta nga 10 commandments gihatag niya ang part aron masabtan aning iskriba nga balo-balo nga ang ginamin ni Jesus nga keep the commandments is the 10 commandments. Why? Why Jesus stated the direction of the 10 commandments? Mo nang ingon ko nga katong mga pastor nga wala kasabot nga ilang nasabtan daw kay ila lang naintindihan nga ang balaod karakter ni Jesus. Of course, sobra pa sa karakter. Kining balaod, copy and transcript sa mind ni Jesus o kanang transcript and mind o karakter, kinsa man na. It's a person. Denotes a person which is in person, the personality of Christ. Mo nang balaod. Ingon ni Jesus sa batanon nga osyosero. Gusto niya, sukit-sukiton kung si Jesus tinuod nga Misaya. Itubag sa ni Jesus. Kung sa tubagya verse 17, God said, but if thou wilt enter into life, gusto ka man maluwas, keep the commandments. Kinsa man ang itudlo ni Jesus? Come and follow me. Kikadugayan, nag-ingon si Jesus sa iya. Ibaligya ng imong tanang butang. Ihatag na sa pobre. And come and follow me. Mao nang keep the commandments. Come and follow me. I am the commandments. Amo nang pagsabot sa Biblia mga kaigsunan nga wala masabti aning mga balo-balo nga magwawali. Nagihiruhan ni Satanas. Counterfeit na ni Satanas ang ilata ng utok. Wala gatuon sa plano sa kaluwasan. Direta sa Psalm 19 verse 7. Salmo 19 verse 7. Kung sa ingon niya, verse 7. Kuha nyo inyong Bible. Maintain ang inyong King James Version. Verse 7 na ta. The law of the Lord is perfect. Manang klaro. The law of the Lord is perfect. Okay? Covering the soul. The law of the Lord is perfect, covering the soul. Isa pa. The testimony of the Lord is sure. Unsa ko no? Testimony of the Lord is sure. Mao na sang 10 commandments. Mao na sa ang ark of the testimony inside the most holy place when Moses was told to make the sanctuary with two division. First is holy place and the second the most holy place where there was put the testimony of the ark, the testimony of the 10 commandments inside the ark of the testimony. Mo na ang pagsabot aning plano sa kaluwasan. The testimony is Christ Jesus represented the 10 commandments. And the 10 commandments is perfect, which is Christ Jesus is perfect. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Naintindihan ba niya sa mga guwali nga gabasa-basa ining Bible nga ila lang gibasa o ila gi-interpret sa unod nun kay dili kasabot pag-interpret sa Bible og nagimo-himo silang kaugalingon nga perception, nagimo-himo silang kaugalingon nga opinion og magsigi singgit-singgit dito sa pulpito og ang ilang mga hearers ang nagapaminaw kung congregation gideceive aning magwawali nga wala kasabot sa ilang gipangbasa. Basahan niyo tarong, basahon ta usab 19:7 of Psalm. Chapter 19 verse 7. Ingon niya, the law of the Lord is perfect. Ngano man perfect? Because the law is Christ. Mo nang tinuod nga pagsabot higher, pointing to the higher form, spiritually level, mo nang pagsabot sa plano sa kaluwasan. The law is perfect because Christ is the law. Dayon, covering the soul.
Nya kinsa ang naga-cover sa atong mga kalag o kalag when Jesus breathed into the nostril of Adam when he was still on the ground as a son. Yuta pa siya. Then Christ breathed into his nostril. The breath of Christ. And he became the living soul. That's why, mauning ingon dire, covering the soul. Muna ang tinuod. Kay perfect si Jesus, naghimo sag tao, og iyagi, tagaan gininhawa, og nahimong human being. Mauning pagsabot sa Biblia, and the testimony of the Lord is sure. Maunang 10 commandments. Testimony of the Lord. Maunang sa most holy place dito ang the ark of the testimony, and inside the ark is the 10 commandments. Of the Lord. Ingon niya. The testimony of the Lord ang sure nga covering of the soul, which is Jesus. Jesus' breath. And Jesus is perfect of giving breath to the humankind. Ang ingon niya, o kanang humankind, gitagaan niya testimony nga sure nga maong 10 commandments. O ingon niya, making wise the simple. Klaro pa kayo sa sanag, sa light sa adlaw nga pirting inita. Tungod kay ang Ginoo mong naghatag kinabuhi sa tao pag breath into his nostril, the breath of life, o gitagaan niya 10 commandments nga mao'y sundon, nga mao ng 10 commandments perfect, nga mao ng karakter o transcript sa kinabuhi ni Jesus. Ingon niya, making wise the simple. Aron ang tao, ma-wise siya. Ang the simple diri mo ng human being. Simple kita nga gibuhat sa Ginoo kay from the dust. Nya, kinanglan niya, ma-wise kita. Kay naay 10 commandments nga maghatag balaod, maghatag rules and laws, maghatag wisdom, maghatag truth, maghatag testimony, maghatag knowledge sa ato. Because the law is the knowledge is there in the law, and the law is truth, and the wisdom is there in the law. Mauning pagsabot sa teaching sa plano sa kaluwasan. Ang tanan nga teaching o ang tanan nga write up sa Biblia, maintindihan nyo na pag-interpret, ma-interpret nyo na tanan. Kung kamo tanan nakatuon sa plano sa kaluwasan, the light of the plan of salvation, interpreted to make you interpret the whole write up of the Bible. Mao nang tinuod diri sa Biblia. Okay, diri na ta sa verse Romans 16:18. Diri na ta sa Romans 16:18. Romans 16:18. Romans 16:18. Ingon niya Romans 16 verse 18. Ingon niya. Saon ta? 16:18. Ingon niya dire. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. Mao ni siya ang reciprocal atong Psalm 19:7. Unsa tong gisulti sa Psalm 19:7? Ang Ginoo naghatag sa tawag balaod aron ma-wise, kay ang balaod mo ng wisdom, ang balaod mo ng knowledge, ang balaod mo ng truth, ug ang balaod mo na si Jesus nga ma-wise ang tawo. So dire sa 16 sa Romans 16 verse 18 ingon niya, for they that are such serve not our Lord Jesus, katong wala gyud naga tuo og nagaserbisyo kay Jesus,
Kay kanang inyo serbisyo nating na. Kay wala man truth nga tinuod. Munang wala kamo ga serbisyo kay Jesus. Bisan unsaon pa nyong saka sa pulpito, singgit-singgit dito sa teaching sa Biblia nga dili mao ang interpretation, that is nothing. Munang nag-ingon diri si Paul, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly. Ang ilang pride, ang ilang comfort of the world, ang ilang mga posisyon, ang ilang mga allowance. Munang gisulti ko dito sa part sa akong 79. Munang bili. Dili ni nga literal ang pag-interpret. Luag ni ang interpretasyon nga lalom. Wala ka serbisyo sa Ginoong tinuod. Kay wala man light sa kamatuoran about sa plan of salvation ng imong pagwali. Kay nga imo lang gusto nga sikat ka nga preacher. Kay safety ang imong comfort sa imong panimalay. Safety ang comfort sa imong kagalingon nga lust of the flesh in your heart because of the pleasure of the world. Kay naa ka na'y panalangin, naa ka na'y position, na nakay sweldo, na nakay allowance. Mora na imong bili. Imong tiyan ang imong giuna-una. Ang tiyan dire nga ginami ni Paul, lalom ang interpretation ani. Ang imong worldly interest and pleasure of the world. Ana ingon niya, but their own belly, and by good words, kita mo? Gigamit nila mga nindot nga mga pulong yun, nga murag Diyos nun. Unsa pa? Unfair speeches. Okay? Magwali sila. Fair kayo. Nindot kayo. Pero unsa ingon ni Paul? Deserve the heart of the simple. Gideserve nila ang kasing-kasing sa mga nagapaminaw o ang kasing-kasing sa mga katauhan. Meaning, the congregation deserved by this kind of preacher. By this kind of man. Mao na ang pagsabot aning plano sa kaluwasan, mga kaigsunan. So, diri na ta sa atong interpretation sa Timothy. Verse Timothy. Naghunong ta sa verse 7. Last time, verse 6 o verse 7. Naghunong ta sa verse 7. So, padayon na nato. Bisan duha lang ka teksto. Mag-interpret na ta diri sa 1 Timothy. Unsa ingon niya diri? 1 Timothy. Ingon niya sa verse 7, i-recap ta gamay. Ingon niya, for we brought nothing into this world. Tungod kay atong kaugalingon, ang ato lang gipasulabi, lust of the flesh in our hearts. In their hearts, kini mga preacher nga wala gikasabot sa plano sa kaluwasan. Ang ila lang kaugalingon, unod nun, mong ilang gipatigbabaw, munang nagsinggit-singgit nga, wala man na diri labot ang balaod sa 2,300 days prophecy. Kaya ang balaod, karakter man na sa Ginoo. Kita mo ng bugo. Binuang nga pagsabot. Kaya wala kasabot sa plano sa kaluwasan. Gidisregard siya ang balaod dito sa bloodshedding sa 31 AD. Part siya, pag-compute sa 2,300 days prophecy. Kaya walay hanaw sa plano sa kaluwasan. Perting ulawa, blasphemous. Gi-blaspheme ang pulong sa Ginoo. Manang ingon sa 16:18. Gigamit gid nila nga fair and good words sa ilang mga speeches. Pero unsa ingon ni Paul? Deceiving the hearts of the simple. Kining mga katawhan, mao ning gitawag ni Paul mga simple. Gideceive nila ang mga katawhan. Labi ng ilang mga congregation, their hearers inside the church. Deceived because of their light counterfeit by the devil. Because they don't have the light of the plan of salvation. They don't know this. Okay, ingon niya diri sa 7. For we brought nothing into this world. Wala gyud tay gidala. And it is certain we can carry nothing out. Mao ra gyapon. Ang inyong pagpaboret kay ang inyong ginauna ang pleasure of the world and then your flesh, lust of the flesh in your heart, that is nothing, ingon ni Paul. Wala tay nadala. Wala pud tay madala palangit. Tungod aning kalibutanon nga unod-non nga pagsabot sa pagtudlo sa Biblia. Dire sa 8, ingon niya, and having food and raiment, let us be therewith content. Kung unsa, food and raiment, let us be content. Mao na ning ingon ni Paul nga,
sa atong pagkakalibutannon, wala tay madala, wala pud tay nadala. Paggawas ta sa atong inahan, wala tay nadala. Wala pud tay may madala. Pero ingon ni Paul, be content. Unsa may bot pasabot ni Paul nga be content? Ingon niya, and having food and raiment, let us be therewith content. Ngano man, ang bot pasabot ni Paul, kung tinuod ka nga tao sa Ginoo, ang Ginoo nagatan-aw pud nimo. Pero ang Ginoo gikontrol niya. Kaya kung tagaan niya katanan, nga worldly na ang appearance mo, mawala ka na sa kamatuoran kay litag ka na ni Satanas. So kung unsa ang plano sa Ginoo sa imong direksyon, be content. Ngano man, kung gihimo ka sa Ginoo nga magwawali sa mayong balita, ang light sa plano sa kaluwasan, mountain ay agwali, be content. Mao nang punto ni diri ni Paul. Kung gitagaan ka sa Ginoo panimalay, nga ang imong panimalay faithful sa pagtudlo sa plano sa kaluwasan, sa pag-absorb sa plano sa kaluwasan, o ang imong mga pamilya tanan naa sa tinuod nga direksyon sa plano sa kaluwasan, be content. Mao nang punto diri ni Paul. Dili na maguna-una nga tagaan kag yuta, tagaan kag auto, tagaan kag gwapo nga balay, tagaan kag dungog unsay imong posisyon, gitagaan kag allowance nga dagko, munang imong gusto. Dili na mao ang ginamin ni Paul nga be content. Ingon niya, kung ang light sa plano sa kaluwasan naa na na-absorb sa tibuok sa imong panimalay, ikaw nagawali na sa plano sa kaluwasan, be content. Kaya ang Ginoo mahatag nimo accordingly sa light nga gusto niya ikinabuhi mo. O nang be content. Dili kay nagkaon ka lang isa ka beses isa ka adlaw, makontent ka na kay humble ka kaayo. Dili na mao. Ingon ni Paul, be content according to the light nga ihatag sa imo. So ang light niya sa plano sa kaluwasan, ton ini, makontent ka lang kay ang light sa plano sa kaluwasan, humble ka. Dili ka maghamkon sa kalibutanong butang. Munang punto ni Paul, be content according to the light of the plan of salvation. Kaya ang plan of salvation, humble. Motong iyang parabola dito sa Mateo. Katong gibasa ta ganina sa Mateo. Unsa man tong teksto? Ang gibasa ta sa Mateo 1:21. Ang parabol sa iskriba og pariseo og sa publikan. Ang publikan humble, pero ang light, nakita niya ang light sa plan of salvation. Na nagtuo gud siya sa napulo ka sugo og humble siya. Mao na sang light sa plan of salvation. Kung humble ka o gatuo ka sa napulo ka sugo, ang Ginoo gayda niya ka sa pagwali. Sama kay Paul, nga bisan asa si Paul paingon, wala say kwarta. Ang Ginoo lang gag-guide niya. Ginatabangan sa mga nakasabot sa plano sa kaluwasan. Gitagaan sa pangpliti niya, tabok sa salaing lugar, tabok sa salaing lugar. Content na siya sa pagpangwali sa mayong balita. Pero ang Ginoo gag-guide kaniya. Mao nang gusto sa pasabot ni Paul nga nakita niya sa plan of salvation, the light of the plan of salvation. Unsa ingon niya? Dire sa sa 7, for we brought na with content. Dili ni siya nga, sobra naman gid ang Ginoo. Makakaon lang ko, tama na ko. Uni na maniwang ta ana kay makakaon ko, utan naman og adto ko sa bukid. Sabaw naman og wala gani bulad, asin ra. Dili na mao ang gusto sa Ginoo. Be content on the light of the plan of salvation, and the Lord sustaining. He will give you, He sustain you. He will give you something for your own good together with your family. Pero wala gi-allowed sa Ginoo nga maghuna-huna ka og worldly pleasure. Kay magpasikat ka, magbugal ka nga dako kag position as minister, nindot ang imong mga appearance,
Nindot imong mga sanina, nindot imong necktie, nindot ang imong service. But, nindot, pero, ang imong wali, counterfeit ni Satanas. Dira nakita na ni Paul. Showing of their good speeches and good words, but receiving the people. And they don't know the light of the plan of salvation. Ingon ni Paul, showing themselves but know nothing out of the truth. And the rest, 9, ingon niya, but they that will be rich fall into temptation. Katong mga arang-arang na nga, gawali nga wala sa lugar, kay wala kasabot sa plano sa kaluwasan, litag ni Satanas ang ilang mga good words, ang ilang mga good speeches, pero gideceive nila ang mga katauhan. They deceive the people. So ingon ni Paul, ingon niya, but they that will be rich fall into temptation. Mao na sila. Nindot kayong ilang personalidad, nindot ang ilang hayahay, ang ilang kalibutanong butang, kay preacher kunuhay sila, mayo magwali, good words, good speeches, pero ingon ni Paul, deceiver of the truth, because they are counterfeit by the devil. And into many follies and hurtful lust. Tanawa? Ingon ni Paul, but they that will be rich fall into temptation and snare. Daghan sila. Dato, pero dato nga magwawali, dato. May sakyanan, sikat kayo. Pero snare of the devil. Snare. Ingon ni Paul, and into many follies and hurtful lust. Mga buang-buang. Hurtful lust. Ang ilang lust of the flesh in their heart, hurtful. Makasakit kung masabtan gini mong kamatuoran. Sakit paminahon kay nganuman. Puro bla 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 sa pulpito. Ginadala si Jesus, ginadala ang Biblia. Pero ingon ni Paul, good speeches, good words, but deceiving the people because of heartful lust. Heart, kanang heart bitaw nga, heart, kanang sakit. L-U-R-T-S. I mean, H-U. H-U-R-T-S. Hearts. Pero kay ingon man ni Paul diri, heartful lust. Ngilngig kaayo. Ang unod nun nga toyo, sakit. Kung imo maintindihan ang ilang wali, sakit sa imong direksyon sa kamaturan. Not spiritually connected, not heavenly connected. Mao nang klase sa mga magwawali. Ingon niya dire, which drown men in the destruction. Oh, which drown men in destruction and perdition. Kining ako mata, sige na nako basa kadugayan. Gablard ng akong pananaw. Basahon ta usab, ingon niya, but they that will be rich fall into temptation and snare. Na mga pastor na pastor nga, dato, tagtulo ang sakyanan, may mga yuta, mga anak tuwa sa abroad, pero pastor, nindot kayo ang personality sa iyang outward appearance. Dato, muna ingon ni Paul, but they that will be rich fall into temptation and snare. And a snare. Sa to pa, devilish ang kinabuhi tungod sa worldly appearance. And into many follies and heartful lust. Kanang magwali ka nga, gwapo kayo paminahon, nindot kayo paminahon, kay tungod sa imong mga speeches, tungod sa imong mga good words. Ingon diri ni Paul, and into many follies and heartful lust, which drown men in destruction and perdition. Ngilngig kayo. Drown men into destruction and perdition.
galunod sa mga katauhan, gitugdang ang mga tauhan, gitumok ang mga katauhan sa walay direksyon, gilunod sila sa kalaglagan into destruction and perdition. Kasabot kamo unsang perdition? Ga-destroy sa imong kalag, ga-destroy sa imong pagkatao. That is perdition. Destruction. Ngilngig kayo si Paul, magsulti dire sa 1 Timothy. Munang ako nigi, anam-anam, interpret sa inyo, wala ko gidiretso, kay nindot kayo nga masabtan tagyod ang plano sa kaluwasan nga niya sa write up ni Paul. So ingon niya sa 10, for the love of money is the root of evil, of all evil, which while some coveted after, they, okay? Coveted after they have erred from the faith and purged themselves through with many sorrows. Ngilngig kayo kung basahon mo ang write up ni Paul. Ingon niya, for the love of money is the root of evil, of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith. Ang paghigugma sa salapi mong gamot sa tanang mga yawan on nga direksyon. Unsa pa? Which while some coveted after, kay ila nagikubet, gisam ko na nila, covetiousness, gikubet nila ang kalibutan after have erred from the faith. Kay ila gimisplace ang teaching sa plano sa kaluwasan. Ila gimisunderstand ang polo nga faith. Faith means target to Jesus, denotes the personality of Jesus. When Jesus said, if you want to be saved, keep the commandments. Romans 1:5, you will receive grace and apostleship for obedience to the faith in His name of all nations. Because faith is Jesus. Will, the will of Jesus. And faith means denotes to Jesus' name. And faith means Jesus to be followed. Jesus to be honored. Jesus to be given attention. Jesus to be heard. And Jesus, His will is the 10 Commandments. Mauna siya ang faith nga wala maintindihi aning mga balo-balo nga magwawali. Ingon niya, after they have covetousness, meaning kalibutano na ang dating sa ilang kinabuhi, they have erred from the faith. Nagtalibagbag ang ilang pagtuo. Dili mao nga light sa pagtuo, kay they don't have the light of the faith. They don't know how to interpret faith is spiritually level, connected in heaven. They don't have faith in their heart. Because faith means, in the name of Jesus, you ought to follow His will. Muna sang faith. And purge themselves through with many sorrows. Nabot ang panahon, aniho nila ang ilang pagka-garboso sa kalibutan. Ingon niya, first themselves through with many sorrow. Dawato nila ang tanan nga mga kalisdanan. Kay ang Ginoo magsinggit, I knew you not, doers of iniquity. Depart from me, for I know you not. So mga kaigsunan, taman lang ta dire kay marag nagtaas-taas ng atong wali, gilimitan man ta kay not above 1 hour ang ato nga time limit sa atong message. So taman lang ta diri. Balik ta sunod nga semana, magpadayon ta sa pag-interpret sa write up ni Paul
ug ato ni tiwason ang First Timothy kay duol-duol na nga mahumanta ang whole chapter sa First Timothy. Ang whole teaching sa First Timothy. Chapter 6. Mga kaigsunan, salamat sa inyong makugihon nga pag follow up kining ako mga pagriiko kaninyo kining gitawag nga true and correct interpretation of the plan of salvation. Kay wala ko'y laing tumong diri maura ang pagriiko to rescue the whole world atong mga listener nga wala gyud nakasabot sa plano sa kaluwasan nga niya sa write up ni Paul kay ila lang gibasa-basa ang libro ni Paul, gibasa nilang mga teksto nga gisulat ni Paul pero wala nila gi-interpret og tinuod kay dili sila kasabot mag-interpret kay wala sila kasabot sa gitawag nga remedial system, wala sila kasabot sa process, procedure, wala sila kasabot sa requirements, wala po sila kasabot sa polo nga dispensation of grace and manifold wisdom of God about the mystery of the plan of salvation, knowledge and wisdom of the mystery of the plan of salvation. Nga dinhi, gi-reveal kay Paul, nga niya sa write up ni Paul. So mga kaigsunan, padayon ta sa pag-interpret sa kamatuoran about sa teaching sa plan of salvation, the right and the true interpretation of the plan of salvation, so-called law, grace, and covenant, love, faith, and obedience, in the mystery of Christ or manifold wisdom of God. Mga kaigsonan, daghang salamat. Sunod nga simana, balik ta sa pagpadayon sa atong pagkutkot sa tinuod nga light aron kita makaandam sa second coming of Christ. Daghang salamat. Kining inyo higala Balritita diri sa Kanginan. Bye-bye.